Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po muli sa ating every Friday devotion. At panibagong tema na naman po ngayong October. Ang ating pong tema ay Faith with Unshakable Hope in a Shakable World. Ayan. Bago tayo magpatuloy ay tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Tayo po lang tumikit. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito, O Lord, na kami po yung pinagtipon-tipon mo para pag-aralan sa liksikin ng inyong salita, O Lord. At naway sa mga oras na ito, Panginoon, ako po ay pangunahan nyo. At mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, sa aming mga puso, sa aming isipan, O Lord. Kung may nais po kayo sabihin, Panginoon, kayo lang po ang mahayag sa gabing ito, Panginoon. Tanging ang inyong salita, Panginoon, ang aming panghahawakan. Maraming salamat po sa ilang po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tayo. Pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, bagong tema na naman po ang ating, ulitin ko lang po, ang ating tema ay Faith with Unshakable Hope in a Shakable World. Ayan, ang ating pong key verse ay Hebrews chapter 11 verse 1 to 3. Ayan, kung kayo man po ay may Bible, ayan, makibasa po kayo sa akin. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. Verse 3, by faith we understand that the universe was formed in God's command, so that what is seen was not made out of what visible. Amen. Sa Tagalog naman po, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Amen. At bago tayo magpatuloy, ano nga ba yung mga Bible meaning ng ating tema? Unahin na natin yung faith. Faith, biblical meaning, faith is considered a belief and trust in God based on good evidence but without total proof. Ayan, naniniwala po ako na ng lahat po ay nang nakikinig ay may faith. Meron po ba? Amen? Ayan, isang comment nga po diyang amen. At naniniwala po ako na lahat po tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos. Diba? Ito yung nagtitiwala kay Lord na kahit hindi natin batid yung dulo ng ating journey sa mundo nito, na talaga nakikita natin na kumikilos ang Lord sa buhay natin kahit hindi po natin ito nakikita. Amen? Unshakable. Sa Bible, meaning po, the steadfast, unwavering faith and trust believers place in God, which is not disturbed or moved by earthly challenges, spiritual trials, or the uncertainty of life. Ayan, kung naniniwala ka na siya ang tunay na makapangyarihan sa lahat, na siya ay laging mong mapagkakatiwalaan at maaasahan, kung gayon, your faith will be unshakable. Your hope will be unshakable. Your love Him will be unshakable. Amen? Diba? Kahit pigilan ka man ng asawa mo, kapatid mo, pamilya mo, magulang mo, o yung mga kaibigan mo sa gawain ng Panginoon, hindi ka mapapadala sa kanila. Diba? Sabi nga nung last team natin, ano yung last team natin, diba? Nakapag-breakout na tayo sa comfort zone natin. Diba? Hindi na tayo basta-basta matitinag. Kasi alam natin, sa sarili natin, may paninindigan na talaga dapat tayo. Diba? Ano mong pagsubok yung dumating sa atin, kaya nating harapin. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos.
Ang hope naman po, hope is a joyful, courageous, and patient expectation for God's future promises, not mere wishful thinking. Ito yung yung naniniwala ka na may pag-asa, lalo na kapag ang pangako ng Lord ang pinanghawakan natin. Amen, di ba? Kahit hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ng pambayad sa mga patong-patong na bayarin. Pero alam mo, God will provide. Yung mga akala mo, hindi na matatapos yung sakripisyong ginagawa mo, yung mga pinagdadaanan mo. Pero alam mo, God will make a way. Akala mo, hindi ka na gagaling sa sakit na nagpapahirap sa'yo araw-araw. Pero, naniniwala ka, umaasa ka na God is our healer. Amen? Amen. At ang shakable po, in the Bible meaning po, shakable, refers to things that are temporary, imperfect, or sinful. Lalo na po sa panahon ngayon, sobrang gulo na ng mundo. Amen? Diba? At napakadaya na po ng mundong ito. Diba? Kapwa-tao, nagdadayaan, nagdudugasan. Diba? Lalo na po sa social media kung nagiging aware kayo. Diba? Yung AI, di mo alam kung totoong siya ba yun, totoong katawan niya ba yun, o talagang nagpa-picture siya ng gano'n, diba? Talagang napakadaya na ng mundo. Yan. Sa mundong ito, napakadaming demands evidence. Diba? Sa mundong ito, proof muna bago maniwala ang tao. Lalo na kapag kausap natin yung friends natin, yan, kaibigan natin, yung pamilya natin, nasasabi natin, diba? Pwede nga. Diba? Totoo ba? Patingin nga. Diba? Proof muna bago maniwala. Pero itong faith na tinutukoy dito sa ating tema, diba? Hindi mo na kailangan makita pa ang ibang bagay, kundi mamumuhay tayo na may pananampalataya araw-araw. Sabi nga, you don't need to see the full picture to believe that God is working. Amen. Kaya meron po akong iiwan sa inyo na para patuloy po tayo na maniwala at magtiwala sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sa kwento po ni Noah, yan, i-share ko sa inyo, si Noah po, na kung paano siya namuhay ng may pananampalataya everyday. Ayan, kapag binasa po natin yung buong chapter ng Hebrews 11, doon, nabanggit po doon si Noah. Diba? Sa mga Hebreo 11 verse 7, sabi dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noah ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya ito po yung aking subtopic po. Live by faith every day. Every day. Yeah. Live by faith every day. Una, faith is being sure of what God says. Diba? Kapag tayo ay nananampalataya sa Diyos, sure dapat tayo na hindi natin pagtududahan ang salita niya. Amen? Binigyan ni Lord si Noah ng babala na gugunawin niya na yung mundo. Si Noah ay isa pong matuwid at gumagawa ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Diba, nananampalataya siya ng buong buo yung sinabi sa kanya ng Lord at sinunod niya ang utos ng Diyos sa kanya. Dito sa Genesis chapter 6, verse 6 to 8. At labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Diba?
Grabe na po yung kasamaan ng mga tao nung panahon ni Noah. Diba, umabot na po sa sukdulan ang kasamaan na ginawa nila. Diba? Sa verse 13 po, iyan. Sinabi ni Diyos kay Noah na pagpasyahan ko na lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Si Noah, sure na sure siya na nagagawin ni Lord na lahat ng sinabi niya. Diba? Walang doubt si Noah na talagang lilipunin ni Lord ang mundo. Noong mga panahon na yun, gumawa po si Noah at nagpipreach po siya. Sinishare niya sa mga tao na yung kung ano yung sinabi sa kanya ni Lord, sinishare niya sa iba, nagugunawin niya yung mundo. Pero, ano ginawa ng mga tao? Hindi po sila nakinig. Bagkus pinagtawanan pa yung mga pinagsasabi ni Noah sa kanila. Diba? Gusto lang naman ni Noah na magbalik sila sa Diyos, manampalatayang muli, at huwag nang gumawa ng kasama. Pero, tignan nyo naman po, diba? Na hindi talaga nila pinakinggan ang babala na ibinigay ng Diyos sa kanila. Diba? Lalo na sa panahon natin ngayon, diba? Pasama ng pasama ang mundo. Paggulo ng paggulo. Kaya naway maging isa tayong kasangkapan para na ipahayag din natin yung salita ng Diyos. Diba? Kapatid, hindi pa naman puhulian lahat eh. Diba? Araw-araw may pag-asa. Diba? Oras-oras lagi may pag-asa. Diba? Huwag nating hayaan na dumating yung point na nasasabihin mo, ay sana nagawa ko to, ay sana nakapag-share ako ng word of God, diba? Bago man lang, diba? Diba? Lalo na sa pamilya natin, pwede po natin silang share ng word of God. Lalo't nakakasama po natin sila sa araw-araw, diba? Ang ating pamilya, pwede po natin sila i-share ng word. Pati na rin po ang ating mga kapitbahay. At sa number 2, faith is visible through obedience. Sa Genesis chapter 6 verse 14, kaya gumawa ka ng isang malaking barko nangyari sa kahoy na cypress, lagyan mo ito ng mga silid at pahiram mo ng alkitran ang loob at labas ito. Amen? Diba? Sumunod si Noah sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Amen. Sa reality ng buhay natin, maraming nagsasabi na Kristiyano ako, Kristiyano siya, pero hindi siya totally nagpapak-Kristiyano. Diba? Doon papasok yung pagiging obedience sa atin. Diba? Paulit-ulit nating naririnig sa ating mga leader, sa ating mga pastor, na yung salitang obedience. Diba? Oo, nag-church siya, pero hindi siya nakikitaan ng paglago. 'Di ba? Sa oras pa nga lang ng practice. Ayan, sa oras pa lang ng practice, hindi nakakarating on time dun sa napag-usapan ng oras ng practice nila. 'Di ba? Sa oras ng Sunday service. 'Di ba? May mga nililate pa rin sa ating Sunday service, 'di ba? Pero sa school, sa work, handa tayong gawin para hindi tayo malate, 'di ba pa? Pero 'di ba dito pa lang sa pinaka-basic na dapat nakakasunod tayo, pero hindi natin nagagawa. Paano pa kaya kapag ang Lord na ang nangusap sa'yo? Susunod ka ba? O late kang susunod sa Kanya? Pwede namang late kang sumunod sa Kanya, pero lagi ba nating idadaylan na gano'n? Na late tayong susunod sa Kanya? Diba sa kwento po ni Noah po, talaga namang yung salita niya, hindi niya pinagdudahan ang salita ni Diyos. At 100% talagang sumunod siya. Natatandaan ko yung sinabi ni Pastora Sally na may tao bang
napahamak dahil sa pagsunod sa Diyos? Diba? Wala po. Lalo na dito sa story ng Noah, diba? Nung sumunod siya, napahamak ba siya? Diba? Kumbaga naligtas pa siya, hindi lang siya, kundi yung pamilya niya. Amen? At pangatlo po, faith is the means to obtain righteousness. Diba? Dito sa verse 7, chapter 7, verse 1, sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita ko namumuhay na matuwid. Amen. Diba? Doon nga sa habang gumagawa ng arko, habang nagpupupuk siya doon, syempre nagpipreach siya. Diba? Araw-araw, iba't ibang tao yung nakakakita sa kanya habang gumagawa siya nito. Na sinasabi niya, sinashare niya sa iba, na kung ano yung babala na gagawin ng Diyos sa tao. Diba? Diba hindi naniwala yung mga tao, diba? At sa pag-share natin sa salita ng Diyos sa iba, talagang hindi naman po agad-agad na maniniwala ang tao. Lalo na kapag yung sinishare po natin ay sarado yung pag-iisip about sa ganong salita. Diba? Mas gusto pa nga nila yung blessings na nakikita nila kaysa sa blessings na hindi nakikita. Amen. Diba? Nakakalungkot, pero wag tayo magpadala sa emosyon na gano'n. Diba? Wag tayong tumigil dahil ang Lord araw-araw naman yan nangungusap sa atin. Kaya kailangan lang po natin talagang sumunod kung ano yung sinasabi niya. Sabi niya, diba, the only way ay maniwala tayo na mangyayari talaga ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin. At ito pa po, sa pinagawa ng Diyos kay Noah na arko, ay iisa lang po yung pintuan nun. Diba? Symbolizing na there's only one way para maligtas tayo. So, John 14 verse 6, diba? Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Diba? Walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Amen. Diba? Share ko lang po ito rin po kasi yung topic namin ng mga bata sa Sunday School Kids. Ang hawak ko pong mga bata ay 5 to 7 years old. Ito yung topic namin, Noah and the Ark. Tinanong ko sila na sino dito gusto makapasok sa arko? Tapos lahat sila, oo, yung sagot nila. Diba? Pero sinabi ko sa kanila, kung gusto niyo makapasok sa arko, kailangan maging mabait kayong bata. Kailangan sumusunod kayo sa magulang niyo. Ayan, kayo naman po, kayo, tatanungin ko rin po kayo. Gusto niyo rin po bang makapasok sa arko? Ayan, handa na po ba kayong maniwala, sumunod at mamuhay ng may pananampalataya sa Diyos? Amen. At ating po conclusion, trust what God says, obey what God asks, live by faith every day. Amen. Ayan. So if you're facing something unclear today, keep believing, keep hoping. Faith bridges the gap between what you can see and what God has already spoken. You're not walking alone. You're walking in step with the Creator who brings unseen things into being. Amen. Naway magkaroon po tayo ng personal relationship sa ating Lord, diba? Read your Bible and pray every day. Diba? Ayan, maniwala, manampalataya po tayo na kapag sinabi ng Lord, gagawin niya po yun. Bakit? Sinabi ng Lord yan eh. Amen? Ayan. At naway may natutunan tayo na
may nakuha tayong, may baon tayo sa pang-araw-araw po ng ating journey sa ating buhay. At salamat sa kanyang salita at tayo po lahat na nalang. Yes, Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa inyong napakagandang mensahe, Panginoon. At salamat po, Lord, sa na palagi kayo nangungusap sa aming mga puso, Panginoon. Naway patawarin niyo kami, O Lord, sa mga kasalanang nagagawa namin sa inyo. Lalo na po, Panginoon, yung mga nagagawa namin sa aming isip, lalo na sa gawa, Panginoon. Patuloy niyo kami patawarin, O Lord, at bigyan po, O Lord, Panginoon, na pagkakataon, O Lord. Maraming salamat po dahil sa inyo lang po kami nakakakuha ng pag-asa, O Lord. Patuloy nyo kami patatagin, O Lord, yung foundation ng aming pananampalataya sa inyo, O Lord. Patuloy nyo kami turuan, O Lord, na laging sa iyo lamang po, O Lord, na magtitiwala. Maraming salamat po, O Lord. Sa lahat na nanonood, Panginoon, na abutin nyo po sila, O Lord. Kung ano mo po pangangailangan nila, ikaw, O Lord, ang mag-provide. Kagalingan, O Lord, kiniklaim na po namin sa nakikinig na to, na kung siya man po ay nararamdaman, Panginoon, kiniklaim po namin ang kagalingan. Ikaw, O Lord, ang magpalakas sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa wagas ng pag-ibig sa amin, O Lord. Kaya ibinabalik namin ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. At magandang gabi po sa muli sa bawat isa, and see you on Sunday. See you on next Friday devotion para sa ating panibagong topic po. Ayan. Sabay po. God bless for everyone.